NFC card na, wala na siyang susi na siya, tulad niyan, pinatay ko. Siyempre alam naman natin yung mga bikes ay wala naman talagang alarm na katulad nito, but this one merong alarm. Ayan, original natin, maririnig mo yung sound na yan, yung alarm na yan, ayan, na napakalakas, very loud. So mag-i-scandal to kapag may gumalap. So kamusta mga ka-EV, welcome back to our channel, your EV channel PH. And of course, nandito sa harapan natin itong Coswheel T16 pedal assist bike na good for city driving and off-road driving. So again, ito muna yung ating pag-uusapan, itong electric bike na ito. Let's go! Welcome to Electric Vehicle Channel, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, updates, insightful discussion, and EV reviews. Again, masasabi ko lang dito sa e-bike na ito ay well-equipped because syempre, I'm not a biker pero tingin ko lahat ng kailangan ng isang biker ay narito na sa Coswheel T16. So, siyang long seat, di ba? Pwede ka mag-angkas ng isa dito sa harap, pwede dito sa likod. Siguro, ang iangkas mo yung saktuhan lang din yung kanyang laki. Kagaya ko, ginagamit ko siya for daily errands namin. Alam niyo naman, 2 weeks na rin sa akin to. Naghahatid sundo ko na rin itong e-bike na ito. So, yung mga gamit, yung bag, dito ko nilalagay sa harap. And yung ibang mga gamit, then ginagamit ko rin siya para sa pamamalengke namin. Then, again, this bike meron siyang dual suspension. Kagaya na nakikita nyo dyan, dito. At dito rin sa kanyang likuran. Meron siyang monoshock dito. So, maganda ito sa mga malalayong rides kagaya ng ginawa ko kahapon. Ay nakakuha siguro ako mga 30 kilometers din yung aking binike kahapon. So, gamit ko to in full electric. Maganda siya sa long ride din kasi meron na siyang shock. Diba? Hindi na yung kapagod ka because syempre, alam niyo naman, kapag walang shock yung bike, ay talagang kung dito ka sa Metro Manila ay mapapagod yung katawan mo. Matatagtag ka anyway. Then, ang isa pa, is a good thing dito, yung kanyang mga brakes is hydraulic na. So, nakita nyo naman dyan. So, KTET yung kanyang brand. And isa pa, NFC card na. Wala na siyang susi. Meron man siyang susi is gamit mo lang dun sa kanyang battery kapag tatanggalin mo. But again, naka-NFC card na siya. Tulad yan, pinatay ko. So, magantay lang tayo ng mga ilang sandali, mga 10 seconds. Yan, yung kanyang anti-theft alarm system ay mag-activate na. Ayan, katulad yan, narinig nyo. Nag-activate na yung kanyang anti-theft. So, once na inatras natin to, ayan, original natin, maririnig mo yung sound na yan, yung alarm na yan, ayan, na napakalakas, very loud. So, mag-i-scandal to kapag may gumalap. Anyway, magandang features din to sa mga bike. Siyempre, alam naman natin yung mga bikes ay wala naman talagang alarm na katulad nito. But this one, merong alarm. At isa pang gustong-gusto ko talaga dito sa electric vehicle na ito, itong e-bike na ito, ka-EV, ito ay simple lang, tapos very unique yung style. Tapos nakita nyo naman na cafe racer yung kanyang looks, no? So, makikita mo dito, napakalinis ng kanyang design. So, head turner itong ating e-bike na ito, na kapag nga nasa biyaya ako kay EV, or lumalabas lang ako dito sa aming barangay road, or kapag gamit ko sa school, sa palengke, o kung saan man, ay talagang tinatanong, pinagtitinginan itong e-bike na ito. Okay, sakyan natin kay EV. So, yan. Okay. So, this e-bike ka-EV ay perfect ride height para sa mga Southeast Asia, katulad ng Pilipinas. Kagaya ko ay 5'6". So, ito, kita nyo naman na halos yung dalawa pa ako ay lapat na lapat. So, kung tumas pa ng konti ito, mas okay, mas better pa para sa akin. But, pwede rin naman ito sa mga 5'2", 5'4", or even in 5'8". So, okay na okay yung height niya para sa mga Pinoy. Lalo-lalo na sa mga lady bikers, di ba? So, perfect na perfect ito para sa inyo. So, akala ng iba, mukha lang siyang maliit. Pero, tingin ko naman, malaki naman siyang tingnan talaga, no? So, siguro, depende na lang sa paningin natin. So, let's go. Okay naman. Kakakit naman sa mode 1. So, okay lang to. Kahit na naka-mode 1 tayo. Kayang-kaya niya. So, yun. Okay. So, try natin yung mode 2. Halos same lang din naman.
So sa paakyat, halos same lang din ng mode 1 at ang mode 2. So, ikot muna tayo. Try natin yung mode 3. Mode 3 naman tayo. Try natin ang mode 3. Okay. Ayan, mas malakas ito. But again, parang gapang lang din naman ang nangyayari sa atin. When it comes na ganito klaseng paakyat, ayan, sobrang tarik nito ka-EV. I think mga 30 or 25 to 30 yung pagka-incline nito. Okay. So, as you can see, ayan, no? Galing. Paakyat tayo. Pedal assist ang gagamitin. So, let's go. Uy, ayun, no? Ayan, kita niyo yung sinasabi ko kanina na may tulong siya ka-EV ng assist ng bike, ng power o ng electric kapag paakyat ka. So, kaya naman din umakyat. Yun nga, mabigat nga lang sa part ko, naka number 4. Siguro pag ganito, pwede kang magbawas dito eh. Diba? Ayan, no? Pwede mong bawasan yung bigat, yung pressure. Ayan, ginawa ko na siyang number 2 para mas magaan. Kasi kanina mabigat na eh. Pero at least, ka-EV, kung napasin nyo doon, talagang may tulong. May tulong ng assist ng bike. Diba? Hindi na tayo nahirapan sa pag-akyat. So, malakas yung torque niya. So, even na naka-incline pa yan o uphill road pa yan, ay kayang-kayang akyatin nitong e-bike na ito. So, pag-usapan naman natin kay EV yung mga gulong niya. So, yung gulong nito kay EV is 16 by 4 inch. So, maganda rin, mataba. And of course, pwede siya sa lahat ng road condition dito sa Pilipinas. Mapa off-road or city road. Magkabila na yan, kasama na dito sa harap kay EV. Tapos, isa pang napansin ko, maganda yung red caliper niya dito sa kanyang disc brake. So, nagpapadagdag angas din dito sa e-bike na ito. And of course, dito rin sa harap, naka-red caliper din yung kanyang disc brake. Meron siyang reflectorized dito na orange at dagdag visibility na rin tuwing gabi. And tapalodo na rin dito, tapalodo na again, bagay ito sa tuwing umuulan. Kagaya kahapon ay medyo umulan at basa yung daan na. Pero at least kahit papano, speed of 40 kahapon, hindi ako natalsikan ng mga putek o ng tubig ulan. Dito ay meron siyang guard yung kanyang shifter, di ba? Yung Shimano shifter natin. May protection siya sa mga dumadaan o sa mga gutter. Instead na ito yung tamaan, ito muna yung pwedeng matamaan. Pagdating naman sa kanyang motor power ay 500 watts and ang kanyang peak power is 1,000 watts. So malakas-lakas pa rin ka EV kahit na pedal assist bike lang ito. And for the battery life ka EV ay meron itong 15 ampere lithium ion battery. And of course, kaya niyan tumakbo up to 50 kilometers yung kanyang full electric mode. And pagdating naman sa kanyang pedal assist, it can run up to 70 kilometers. So again, ka EV, pwede rin naman na gamitin mo to as a bike lang. So make sure naka-off yung ating bike, then i-disable mo lang ka EV yung anti-theft alarm niya para at least habang nabiyahe ka, hindi mag-a-alarm yung e-bike na ito. This bike is removable battery. So try natin. You know, so sobrang haba niya. Kita niyo naman dyan, no? Mahaba din to. I think mga 3 feet. Mga 2 to 3 feet yung kanyang haba. At again, kung nakatira ka sa mga condo unit or yung parking mo is malayo, ay pwede mong bitbitin tong kanyang battery para i-charge sa loob ng bahay mo. Or pwede rin naman ka EV na nandito lang siya at dito mo lang din siya i-charge. So pares lang naman, pwedeng nakakabit at pwede rin namang hindi nakakabit dito sa kanyang frame. So kanina ka EV, nabanggit ko na yung kanyang frame ay full alloy. Meron siyang rust resistant and of course durable ito ka EV. At isa pa dito maganda ka EV, meron siyang carrier dito sa likod na max of 25 kilos and another shelf para dito sa harapan na of course nakakonect siya sa body. And ang maganda rito ka EV, pwede mo lagyan ng lalabag or grab bag or food panda bag dito sa harapan. So, kung gagamitin mo to pang trabaho mo, pang deliver, pwede. Kasi
At the same time, nag-exercise ka na at kung pagod ka na, pwede mong gamitin yung kanyang throttle o yung kanyang full electric, di ba? So walang problema kung gagamitin mo to pang deliveries. At isa pang maganda rito kay AB, nung last time ay naglagay ako ng 25 kilos of rice dito sa harapan at napansin ko hindi mawiggle. Siguro dahil connected ito dito sa body at hindi sa manubela. Kaya mas safe pa rin kahit na nagmamaneho ka, ay alam mo na yung makaka-balance ka pa rin na maayos. And of course, meron siyang another basket din dito sa gitna, sa kanyang center na pwede mong lagay yung mga bags, kung ano man yung pwede mong ilagay dyan. Kung konti lang naman yung bibiling ko, ay dito ko nilalagay yung aking groceries. First ka EV, dito rin pala sa kanyang basket, nandito na rin yung kanyang controller. Ang controller nito kay EV ay may waterproof ratings na IP57. So, no need to worry kahit na umulan kasi waterproof naman din itong kanyang controller. And isa pa ka EV, this one is equipped with 3 modes, okay? Sa kanyang full electric, maski sa kanyang pedal assist. Meron siyang 1, 2, and 3 na mode para sa kanyang speed. And meron itong Shimano brand na shifter na meron siyang 1 to 7 na speed. So, again, maganda tong brand na to. Makikita mo sa harap dito yung kanyang signal light, yung kanyang button, and kanyang headlight button. Alright? And ang maganda rito kay EV, naka full LED na yung kanyang ilaw. At maganda ito paggabi. Nasubukan ko na rin na dagdag din visibility. Siyempre, nasubukan ko na rin naman mag-bike na walang ilaw. But ito, of course, kahit pa paano, may ilaw ka sa gabi. At hindi lang yan, meron pa siyang daytime running light. So, kahit nakapatay yung ilaw, nakailaw yung kanyang daytime running light. And sa likod naman kay EV, mapapansin mo doon yung kanyang tail light. So, meron din siyang signal light. So, safe na rin kapag tayo ay nagta-turning left and right, di ba? Guys, it's good thing na rin na itong bike na ito ay meron na siyang panel. So, ayan guys, dito makikita mo yung voltmeter. And pag open mo o pag on mo, makikita mo yung total odometer mo. Then, syempre yung speedometer, yung mga mode nito, 1, 2, 3, and kung naka-ready na ka-EV, makikita mo rin dito. Then, pag nag-turning right and turning left ka, may makikita kang green light sa magkabila. So, pagdating sa kanyang display o yung kanyang display panel niya rito, ay very modern na rin naman. So, yun nga lang, hindi siya ganun karami yung nakikita natin. But, sa mga pedal assist bike na nakikita ko is maganda na rin na meron siyang ganito kalaking panel, no? Yung iba kasi maliit lang yung kanyang panel at dito lang siya nakalagay. But this one ay ang ganda, bilog, at maganda siyang tingnan kay EV. Very modern na yung kanyang design. So again kay EV, ang lahat ng yan na ating diniscuss sa e-bike na ito, itong pedal assist bike na Coswheel T16 ay sa halaga lamang na 63,800. So sa mababang halaga, meron ka ng branded e-bike. By the way, Coswheel is US brand. So makikita mo to madalas sa US and Europe. So it's good thing na meron tayo dito sa Pilipinas na pwede nating mabilhan, no? So ang EV Supreme. So again, if you like to buy or if you like this Coswheel T16, ay please mag-message lamang kayo sa EV Supreme. Then, i-mention nyo na rin ako para naman at least na napanood nyo sa akin ito. Anyway, it's a good thing na talagang itong e-bike na ito ay meron tayo dito. Kasi nga, ayan, Asian friendly, di ba? Of course, yung height, yung seat height niya, tapos pwede pa siyang pan-deliver, pang daily errands, di ba? So, again, kay EV, kung may mga tanong kayo at question about this e-bike or this Coswheel T16 ay pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. At salamat sa inyong panonood at tinapos mo itong video. Again, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Let's go!